naalala ninyo yung mga napag-usapan natin last week, ito yung karugtong nung depensa ni Jesus doon sa mga inaakusa sa kanya. So, itutuloy natin at usapan natin last week. Review lang natin konti. Ito yung nag-claim siya na siya nga ay equal sa God the Father. Dahil nga parehas sila ng divinity, parehas sila sa work, parehas sila sa power and sovereignty, sa judgment, at saka sa honor. So, lahat ng karakteristik ng Diyos Ama ay meron din siya ayon doon sa mga sinabi niya sa mga Pharisees. At itutuloy natin to sa ating lesson sa John 5:25 to 47. Alam niyo ba kung bakit may cross dyan? Kasi ang ating tatalakayin ngayon ay kamatayan. So, alam naman nating lahat na lahat mamamatay dahil nga doon sa kasalanan na nangyari doon pa sa Genesis, doon sa pagkakasalan nila Adam at saka ni Eva. So, ang sinasabi ni Jesus doon sa mga kausap niya, ituloy natin basahin doon sa verse 25. Sabi dito, "Truly, truly, I say to you, an hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. For just as the Father has life in himself, even so he gave the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs shall hear his voice, and shall come forth, those who did the good deeds to resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment." Hanggang doon muna tayo. So makikita ninyo no, yung karugtong nung depensa ni Jesus sa kanyang sarili dito sa mga Pharisees na nag-aakusa sa kanya na blasphemy nga ang kanyang kaso. So sabi naman ni Jesus, totoo nga itong sinasabi ko. Truly, truly I say to you. So yung tinutukoy ni Jesus dito, siya rin ay may power nga at authority na magbigay ng buhay. 'Di ba nga dito sa nangyari sa Genesis, bukod sa physical death nila Adam at saka ni Eve, meron din silang spiritual death. Yung spiritual death ay ito nga yung separation from the presence of God. Although yung physical death ay nangyari nung sabi nga ni Cynthia kanina na 900 years plus later bago sila mamatay, pero yung spiritual death nangyari nung pinaalis sila sa Garden of Eden. So, yun yung sinasabi ni Jesus na ganun pa man ang nangyari noon, ay meron din siyang authority na magbigay ng spiritual resurrection. Kamukha nga nung sinasabi ni Paul sa Ephesians 2:1. Nasabi doon na you are dead in your trespasses and sins. Ibig sabihin nun, hiwalay kayo sa Ama. Ganun pa man, sabi ni Paul, sa pamamagitan ni Kristo ay madudugtong uli yung relationship ninyo sa Ama na ito nga yung spiritual resurrection naman. Bukod dun sa spiritual resurrection, meron nga tong physical death to physical body resurrection naman ayon din sa sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:35 to 54 and Philippians 3:20 to 21. Doon inilatag ni Paul kung papaano magkaroon ng katawan muli yung mga namatay na. So, dalawa yung resurrection na sinasabi dito, yung spiritual resurrection, yung from sin to righteousness, and yung physical death to the bodily resurrection. Kasi ang isang problema na kinahaharap nitong mga Pharisees noong panahon nila na yon, hati kasi sila kasi yung mga Sadducees naniniwala sa pagka namatay ang tao, wala na, tapos na.
Pero itong mga Pharisees, naniniwala sila na may afterlife. May buhay pagkatapos mamatay. Hindi nga lang nila alam kung anong klase yon. So, ito yung sinasabi ni Kristo. At galing naman yun sa Job 14:14. Doon sa, if a man dies, will he live again? Iyon yung sinasagot nila eh. Tapos ito nga si Jesus, sabi niya, ito na. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Kaya matatandaan ninyo na sinabi rin niya sa I am the resurrection and the life sa John 11:25. Yung sinabi ni Jesus na I am the resurrection and the life. So, meron siyang power and authority na magbigay ng buhay doon sa mga patay. Na ang alam ng mga Pharisees at saka mga Sadducees, ang Diyos lang ang may kapangyarihan na nagbibigay ng buhay. Pero ito nga, si Jesus, kine-claim din niya to. At sa Daniel 12:2, sa Hebrews 11:35, sa Acts 4:2, ito yung meron ngang buhay na susunod dito sa buhay natin. So, ito yung pinapaliwanag ni Jesus sa kanila. Hindi lang yun yung sinabi niya. Sabi niya sa verses 27-29, siya rin ay huwes, siya rin ay judge. So, ang alam nila noon, yung mga Pharisees, si Yahweh lang ang magbibigay ng parusa o kaya reward dun sa mga tao. Pero itong si Kristo, sinasabi niya na siya ang magbibigay ng eternal life at eternal damnation. Mabigat itong kiniklaim ni Jesus dun sa paniniwala ng mga Pharisees na kausap niya. Sa Romans 8:1-11, ito yung inexplain ni Paul din na ganito yung nangyari, sabi ni Paul. There is no condemnation to all believers kasi nga naniniwala sila kay Kristo na siya yung Savior and Lord nila, kaya walang condemnation. Ibig sabihin nun, hindi sila mapaparusahan or mapupunta sa hell. Na sinabi rin ni Jesus doon sa Matthew, Mark, and Luke, yung tungkol sa hell. At yung mga hindi naman na mananampalataya kay Jesus nga, ay ma-judge sila. Sa John 3:18, sinabi niya doon na, he who believes in him is not judged. Ito, he who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, sabi ni Jesus, pagka hindi kayo naniwala sa akin, sa mga pinagsasabi ko, hindi kayo magkakaroon ng eternal life, kundi eternal damnation. Life din naman yun, kaya lang kabilang banda naman. So, dalawa yung sinasabi ni Jesus pagka nabuhay ang tao, either eternal life or eternal damnation. At inulit din yan ni Paul sa 1 Corinthians 2:14 at saka sa 2 Corinthians 4:3-4. Kaya ko inilagay naman yung mga other verses sa Biblia para pagka binasa ninyo yung mga sulat ni Paul, dito nagmumula yung kaniyang theology. Dito nang gagaling yung mga nagsasasabi ni Paul doon sa mga sulat niya. Dito sa mga sinabi rin ni Kristo. Kaya in-expand ni Paul, in-explain niya kung ano yung mga sinasabi ni Kristo. So yun yung claim ni Kristo, no? Sabi niya, ako ay nagbibigay din ng buhay at ako ay judge din. So kung ayaw ninyo maniwala sa akin, pasensyahan tayo kasi nga sa eternal damnation kayo. At hindi pa siya nakontento doon sa claim niya, sabi niya doon sa karugtong nung ating pag-aaral sa verse 30, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. If I alone bear witness of myself, my testimony is not true. There is another who bears witness of me, and I know that the testimony which he bears of me
is true. So, nagbibigay pa siya ng karagdagang patotoo or patunay na yung kanyang sinasabi ay totoo nga. Parang yung ayaw niyong maniwala. Ay, ito pa, yung ganon. Yung, di ba sa abogado, pagka nakaharap sila sa husgado, magsisipaglabasan sila ng mga ebidensya. Ito yung analogy ng ginagawa ni Kristo. So, sabi niya, kung ayaw niyo pang maniwala sa mga sinasabi kong ito, sa mga claim kong ito, hindi lang ako ang nagsasabi ng ganito. Meron pa, sabi niya. So, tingnan natin. John 5:31 to 47, ito, inisa-isa ni Jesus yung mga witnesses niya. Parang parang hearing. Hearing nga, yung ganito. Sa panahon natin ngayon, hearing nila ito. So sabi ni Jesus, ito yung mga ebidensya na tungkol sa akin. Kung nakukulangan kayo doon sa aking mga claim na ako ay makapangyarihan, kamukha ni Yahweh, na ako ay nagbibigay ng buhay, kamukha ni Yahweh, na ako ang creator, kamukha ni Yahweh. Ito pa, sabi niyang ganon. Kung ayaw niyo pang paniwalaan, dagdagan natin yung ebidensya. So, tuloy natin. Sabi niya dito, you have sent to John and he has borne witness to the truth. But the witness which I receive is not from man, but I say these things that you may be saved. He was the lamp that was burning and was shining, and you were willing to rejoice for a while in his light. Sa John 1:19 to 27, yung kwento doon na inutusan ng mga Pharisees, yung mga priests and Levites na puntahan si John at tanungin kung bakit siya nagbibinyag. So, yun yung you have sent to John, sabi ni Jesus. Tapos eto nga si Juan, 'di ba? Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yun yung sinasabi ni Juan lagi. Listen to him. Alam din ng mga Pharisees yun kasi nire-recount ni Jesus yung mga nangyari noon. So sabi niya, ayaw niyo maniwala yung sa sinasabi ko. Etong si John, nakilala niyo. Kilala niya kung sino ako, sabi ni Jesus na ganyan. Alam din ng mga Pharisees, tsaka ng mga Hudyo, na propeta nga si John the Baptist. At lahat ng sinabi ni John the Baptist ay patungkol nga dito sa Mesayang darating na ito nga kausap na nila. O, ituloy natin. Sabi sa verse 36, but the witness which I have is greater than that of John, for the works which the Father has given me to accomplish, the very works that I do bear witness of me that the Father has sent me. Ano ba yung works na tinutukoy ni Jesus? Ito yung miracles, yung signs and wonders. At sa panahon nga natin ngayon, kasi tinitignan natin yung nakaraan yung kanyang suffering, yung kanyang death, at saka yung kanyang resurrection din. Pero sa panahon nila, looking forward sila naman dun sa mangyayari. At ito nga yung redemption na pinangako pa sa kanila ng Ama nung noon pa na sa kanilang tribo magmumula yung Mesaya. At ang gagampanan nga ng Mesayang ito ay magbibigay ng kaligtasan. Yun yung purpose kung bakit nga yung word ay naging flesh doon sa John 1. So, I hope napagdugtong-dugtong ninyo yung kwento, Sabi pa ni Jesus dun sa miracles na ginawa niya, ano ba yung mga miracles na nabasa natin dito sa Book of John? Yung turning the water into wine, isa yon. At tapos yung healing of the nobleman's son. At ito nga, yung healing netong baldado na nagsumbong sa kanya dito sa mga Hudyo, na walang nakakagawa nun, kundi yung mula sa Diyos. At isa nga si Nicodemus na kabilang dito sa Pharisees na nakapansin
na itong miracles, signs, and wonders ni Kristo ay hindi siya talaga pangkaraniwan. Kumbaga, nakahihigit pa kaysa dun sa mga ginawa ng mga propeta. Sabi pa ni Jesus dito sa verses 37 to 38, "And the Father who sent me, he has borne witness of me. You have neither heard his voice at any time, not seen his form, and you do not have his word abiding in you, for you do not believe him sent." So, saan ba man natin mababasa yung may patotoo rin itong Father dun sa kanyang baptism sa Matthew? Diba, nung inilubog siya ni Juan, pagkaahon niya, may narinig silang salita. Imposible na si Jesus lang ang nakarinig nun. Alam nga ni John eh. Alam nga rin ni John the Baptist eh. At malamang alam din ng mga tao na nakapaligid sa kanila noon. Na may nagsalita, tapos merong parang kalapati na bumaba. At yung sinabi na ng nagsalita ay, "This is my son whom I am well pleased." At naulit din yun dun sa Transfiguration. Nakita naman nila Peter, James, and John nung kasama niya si Elijah at saka si Moses. 'Di ba yung nakita nila yan na si Jesus ay glorious na nung panahon na yon. At nataranta nga si Peter na sabi niya, gagawa tayo ng tent para sa isa kay Moses, isa kay Elijah, at sa isa sa kay Jesus. Siguro, wala siyang maisip sabihin. Nabigla at nataranta rin siguro kasi sa tanang buhay niya, noon lang siya nakakita ng ganon. Maraming nakasaksi na ito nga, may nangyaring kakaiba doon sa baptism ni Jesus kasi sa lahat ng binabtismuhan ni Juan, si Jesus lang ang ganon na may narinig silang salita. Mababasa rin yan sa 1 John 5, 9-10. Yung sinabi nga ni God the Father na makinig kayo sa Kanya dahil ito yung aking anak whom I am well pleased. Tapos, dito naman sa witness of the scripture. So, pang-apat na tong dagdag ebidensya ni Jesus. Sabi naman ni Jesus pa, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is this that bear witness of me, and you are unwilling to come to me, that you may have life. I do not receive glory from men, but I know you that you do not have the love of God in yourselves. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another shall come in his own name, you will receive him. How can you believe when you receive glory from another, and you do not seek the glory that is from the one and only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope. For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" So, sabi ni Jesus sa mga Pharisees na to, tsaka sa mga Hudyo na nakikinig, ito ang sinasabi ng scripture. Pagka sinabi ni Jesus na scripture, he is referring to the Tanakh. Ano ba Tanakh na yun? Yung Torah, ito yung Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Yung 5 books of Moses, yun yung Torah or law, ayon sa mga Hudyo. At saka yung prophets, ito yung Nevi'im. Yung prophets, sila Isaiah, Jeremiah, lahat ng prophet ng Old Testament. At saka the writings, ito yung Proverbs, Psalms, yung mga ganyan. Job. So, dito sinasabi ni Jesus dun sa scripture, at isang author, si Moses. Dun sa, si Moses ang author ng Torah. Sabi niya, sinasabi niyong pinaniniwalaan ninyo sa Moses.
Pero papaano ninyo masasabi na gano'n na hindi naman kayo naniniwala sa akin? Kasi si Moses, yung kanyang mga isinulat ay tungkol sa akin. At isa dito yung Deuteronomy 18:18 to 22. Tingnan natin. Isang prophecy ni Moses, sabi niya, "The Lord said to me, they have spoken well." Verse 18, "I will raise up a prophet from among their countrymen like you," kamukha ni Moses, "and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. And it shall come about that whoever will not listen to my words which he shall speak in my name," ito yung sinasabi ni Jesus na I came in my Father's name, doon sa binasa natin sa John, "I myself will require it of him." Tuloy natin, "And it shall come about that whoever will not listen to my words which he shall speak in my name, I myself will require it to him. But the prophet who shall speak a word presumptuously in my name, which I have commanded him to speak, or which he shall speak in the name of other gods, that the prophet shall die." Ito yung warning din sa mga false prophet. So, sabi ni Jesus, ito nga na yung sabi ni Moses. "For if you believe Moses," sabi niyang ganon, "bakit ayaw nyo maniwala sa akin?" Kasi nga si Moses mismo ang nagsabi, yung mga lahat ng sinulat niya ay tungkol sa akin. Kasi nga, ang alam din ng mga Pharisees na to, yung mga Hudyo na to, yung kanilang pagsunod dun sa mga batas, dun sa mga ritual, ang alam nila na daan patungo kay Yahweh. Pero sabi nga natin na iyon ay type lang ng gagawin netong Jesus na dumating. Mas maganda siguro rin yung yung sitwasyon natin kumpara dun sa sitwasyon ng mga Hudyo noon. Kasi sa atin, nababasa na natin yung mga nangyari eh. Sa kanila, fini-figure out pa rin nila siguro, pero ang akin naman, kaharap na nila si Jesus eh. Yung parang, ano kaya ang rin nila, bakit ayaw nilang maniwala? Sabi pa nga ni Jesus, pagka iba yung nagsasalita, pinaniniwalaan nyo. Tapos ako, ayaw nyo maniwala. Tapos sasabihin nyo na naniniwala kayo kay Moses. Hindi ako mag-aakusa, kundi si Moses mismo. Siguro, pagkadating ng panahon, sasabihin ni Moses na hindi kayo naniwala sa mga sinabi ko sa inyo. Nung dumating si Jesus, ayaw nyo maniwala sa kanya. Siya nga tong pinagsasabi ni Moses noon pa. Kaya nga meron silang Day of Atonement na ginagawa sa Book of Leviticus. Kaya nga may Passover na kanilang sineselebrate para nga ipakita na ganito yung mangyayari sa Mesayang darating. At yung sinabi rin ng mga prophets tungkol dun sa Mesaya nila, Isaiah. Yung sinabi ni David dun sa Book of Psalms, yung manggagaling sa kanyang lahi, yung King of Kings. Ayaw nilang paniwalaan, pero lahat nga nung scripture ay nakaturo dito sa Jesus na tong kausap nila mismo. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Iniisip ko, maniniwala rin kaya siguro ako pagka kaharap ko rin na ganon, yung bang babalik tayo sa panahon. Kunwari, isa tayo sa audience niya. Ano kaya yung reaction din natin? Masarap mag-imagine eh. I-wrap up natin, tapos punta tayo sa question and answer. Sabi ni Jesus na, ito ako. Ako ay Diyos. Ako ay equal sa Father. Kasi, pagka namatay ang tao, siya ang nagbibigay ng buhay. At ayon nga sa mga napag-aralan natin noon sa John 1, si Jesus nga ang nagbibigay din ng buhay. So, wala silang pinagkaiba ng Ama. At iyon ang hindi matanggap ng mga Pharisees. Tapos, sabi pa ni Jesus, siya rin ang judge. Kung ayaw mo maniwala kay Jesus,
ibig sabihin nun, hindi ka rin naniniwala sa Ama. Kasi nga, pareho sila. Kaya napakahalaga rin maintindihan natin yung Trinity. Kasi hindi mo po pwedeng ilaglag yung isa sa kanila. Isa yun sa pinaka-core doctrine ng Christianity. Na si Jesus ay equal sa Father at saka si Father at si Jesus ay equal din ng Holy Spirit at pareho silang eternal. Kaya lang iisa rin sila. Iisa sila in being or dun sa kanilang properties at saka walang contradiction sa kanila. Kasi nga, 'di ba, sabi rin ni Jesus na I came in my Father's name. Tapos yung Father naman, He sent the Son. Imagine natin na nag-agree sila na ganito yung mangyayari. Ano ba yung pinagagawa ng Father kay Jesus? Ayun nga, yung redemption. Para nga magkaroon ng life ulit yung mga makasalanan na kamukha natin. Para pagka tayo namatay, lumipat lang tayo ng tirahan. Ganon din naman yung hindi mananampalataya, lilipat lang din sila ng tirahan, kaya lang hindi na maganda. Mas mabuti pa dito sa lupa kasi nakakatulog pa sila. Pagdating dun sa impyerno, di ba sabi doon they will cry day and night. Kung lubos ma-imagine kung paano ang hirap doon. Tapos wala kang matatakbuhan kasi wala na eh. End of the world na eh. End na yun. Tapos sabi pa, forever and ever. Kung paanong eternal yung sa new heaven and earth, eternal din yung sa lake of fire. So yun yung warning ni Jesus dito sa mga Pharisees. At saka siyempre sa atin din ngayon na nagsasabing mananampalataya kay Jesus. So, yun nga. Ito nga yung sinabi ni Jesus na ito yung mga evidences pa or mga witnesses ko kung bakit totoo yung aking sinasabi. Si John the Baptist nakilala ng mga Pharisees at saka yung kanyang mga ginawa na nasaksihan din ng mga Pharisees na to at lalo ngang itong nagsumbong sa kanila, yung soldado, tapos gumaling, tapos nagsumbong sa mga Pharisees. So, hindi lang yun ang nakakilala sa mga ginawa ni Jesus, hindi lang yun ang nakakita, kundi marami pa. Kasi nga, nasaksihan nila yung sa kasal. Siyempre, maraming taon doon sa kasal. O di maraming nakakaalam na yun nga ay miracle. At saka yung sa ginawa rin niya sa templo nung umattend sila doon ng Passover, yung pinalayas niya yung mga nagtitinda doon. Tapos nung sinabi niya na bakit niyo ginawang den of robbers yung bahay ng aking ama. And then, eto nga si Father mismo. At saka, yung scripture. Mula Genesis hanggang Malakay, ang sinasabi nila ay ito ngang Jesus na darating, yung Messiah. At napapatunayan ng mga audience ni Jesus sa panahon na to na totoo yung sinasabi ng scripture. Ang problema nga lang, ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ayaw nilang maniwala. Naman yung sitwasyon nila sana di ba? Yung nakikita ko muna kung ano talaga yung himala pala. Wala, hindi pa ako nakakakita ng himala. Yung patay tapos biglang nabuhay. Hindi kaya nakakatakot yun. Ay, yung nakahiga sa kabaong tapos magsasalita lang si Jesus tapos babangon na at saka kakausapin ka. Hindi ka nakakatakot nun. Hindi pa tayo nakasaksi ng ganun Pero sabi nga ni Jesus din mas mapalad yung hindi nakakita sa akin at naniniwala sila. Kesa dun sa nakasaksi ng mga ginawa niya, nakasaksi kung sino siya, nakita si Jesus mismo, tapos ayaw pa nilang maniwala. Yun yung depensa ni Jesus